The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "What is your opinion? If a man has 100 sheep and one of them goes astray, will he not leave the 99 in the hills and go in search of the stray? And if he finds it, amen, I say to you, he rejoices more over it than over the 99 that did not stray. In just the same way, it is not the will of your heavenly Father that one of these little ones be lost." Friends, sisters, and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang bida po sa ating mga reading sa first reading from Isaiah and today's parable about the lost sheep ay ang mga tupa, the sheep. Sa akin po pagre-reflect about this particular gospel, well, it's something new for me. Sabi ko, kung ako yung shepherd, paano ko malalaman na nawawala yung isa, kung 100 tupa yan? At my age, sabi ko, mukhang hindi ko mapapansin na nawawala yung 1 tupa. Kayo po ba? Sa palagay ninyo, kung mawawala ang 1 tupa, 100 tupa ang nasa harapan ninyo, gumagalaw, naglalakad for grazing o nanginginain ng damo, sa palagay ninyo, mapapansin niyo po ba na nawawala yung 1 tupa nyo? Malamang kung ako yung shepherd, wala, hindi ko malalaman. So ganun katindi ang koneksyon ng isang shepherd o yung nangangalaga ng tupa at saka ang kanyang mga tupa. Alam niya nawawala yung isa. Pero another question in my mind was, bakit niya ni-risk yung shepherd? No? Bakit niya ni-risk yung 99 para hanapin yung 1 tupa? Kasi yung pagka nawawala kasi yung tupa, it could be far, it could be near, just around, maaring just over the hill, etc., etc. So, ang explanation ng mga nag-aaral nitong gospel na ito is that bakit daw nawawala o bakit daw nag-go astray o naliligaw ang 1 tupa? Dahil ito daw ay nanginginain sa kanyang panginginain ng damo. Hindi lang naman basta kinakain niya lahat yung damong nasa harapan niya. Pumipili din siya ng new growth. Kaya kuminsan nawawala siya sa karamihan ng mga tupa. That's why it goes astray. But actually, ang ating readings, kapag sinabi ng Panginoon o ng words of Scriptures, ang tupa ay patungkol sa atin. Tayo yung tupa. Kuminsan talagang tayo ay nawawala, diba? I don't know if you have already experienced being lost yourselves. In so many ways, at ang isang pinaka-basic na pagkawala or being lost ay sometimes we think that just like us, human beings, God is also like us. Limitado ang ating pag-iisip. Merong hangganan ang ating being wise, ang ating wisdom, or ang ating knowledge. Sapagkat napakarami natin, di ba? Ang mga tao sa mundo, kahit sabihin mong hindi Kristiyano yung iba, bilyon tayo. So how in the world does God know His creatures? Sinabi rin sa Ebanghelyo, in another gospel passage, huwag daw tayo mag-aalala sapagkat ang bawat hibla ng ating ulo, ng ating buhok, ay alam ng Panginoon. Kayo ba nabilang nyo na? Of course, there are studies counting the number of hair in our heads. Imagine. So ano bang ibig sabihin nito kung tutuusin? Ito ba yung tungkol sa nawawala? Ito ba yung tungkol sa tupa? Etc., etc. Pero sa aking palagay, sinasabi nito kung gaano tayo kaimportante sa Panginoon. Kadalasan hindi natin nararamdaman yun or we are not always constantly aware of God's concern
each and every one of us. Kasi parang ang sinasabi natin, God loves humanity. Ano ba yung humanity yan? Dahil ba sa dami ng tao? Ngayon sa Manawag, nakikita niyo maraming mga upuang walang laman, di ba? Pero there are times, lalo na pagkalinggo o special day of the Blessed Mother, punong-puno ho itong simbahang ito. And it is very difficult for anyone to say, I love you, di ba? Mahirap mahalin ang napakaraming tao nagsisiksika, nagtutulakan. And yet, God is able to do that because of His power. Di ba? Kaya nga, sabi niya, natutuwa daw ang langit, masaya sa langit kapag daw ang isang taong naliligaw ng landas o nawawala ay natatagpuan. Ganun tayo kaimportante, ganun tayo kahalaga sa Panginoon. Bakit tayo mahalaga sa Panginoon? That may be our next question. Saan ba tayo galing? O huwag naman tayo mamiloso po, no? Sasabihin natin, sa mga tatay, nanay ko, sa mga lolo, lola, at sa mga ninuno ko. But ultimately, kanino ba tayo galing? Di ba sa Diyos? Yun. Kasi kadalasan, meron tayong kasabihan sa English, out of sight, out of mind. Kapag hindi natin nakikita, wala. Diba? Kung minsan madalas natin makalimutan yung the fact that God really loves us. Kailangan ba natin ng resibo? Kailangan ba natin ng ebidensya? Makikita natin yan sa ating altar. The cross is a constant reminder, kahit na Advent, kahit na Christmas, hindi nawawala ang krus na yan. God sent His only begotten Son, kaisa-isang anak, para tayo iligtas. Pwede naman niyang gawin yung mga nakikita natin sa pelikula na spectacular, yung pag-rescue. Hindi. Naging tao siya kagaya natin at na-experience niya what it is like to be a human being. Nakatikim siya ng paghihirap sa simula pa lamang ng kanyang buhay. Di ba? Kung babalikan natin yung istorya ng Pasko, di ba ganoon? Kahit during the time of Isaiah, which was a prophecy of the Savior who is to come, mahirap. Nakadanas siya ng hirap. Hirap, okay lang kung hirap, no? Hindi rejection pa. At pinatay pa siya. All because we are supposed to be saved by Him. Siya yung tutubos sa atin. Sino ba si Jesus? Yes, He is fully human. He is fully God. That is how important we are, all of us. So in other words, our saving or our salvation is costly sapagkat nag-alay ng buhay ang Savior natin. So palagi natin iisipin yun. Kung minsan kasi pagka nagdadasal tayo sa Panginoon at sa humihingi tayo ng tulong sa intercession ng mahal na Birhen ng Manawag. Kung minsan, hindi natin nakukuha exactly kung ano yung hinihingi natin. Kaya, kung minsan, we feel frustrated. We feel disappointed. Akala natin hindi tayo mahal ng Diyos. Yan, marami hong nagsasabi ng ganyan. Halimbawa, merong sakit na malubha, tapos hindi pinagbigyan. So, yung mga families, medyo dejected kasi namatay yung kanilang kamag-anak dahil sa matinding sakit. So what are we supposed to feel? Siyempre, tao lang naman tayo, di ba? Hindi sinagot ng Panginoon ang aking panalangin. Sometimes we go through that, may pinagdadaanan tayong ganong klaseng sitwasyon. But no, ultimately, huwag nating kakalimutan, merong dahilan kung bakit tayo naandito. At yan ay isang ebidensya, isang resibo ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Meron nga isang anecdote. Nakikita niyo ba itong part ng inyong anatomy sa ilalim ng ilong ninyo dito? May kanal ho dyan, may lubog ho dyan. Kapain po ninyo yung nasa ibabaw ng inyong labi. Ano po ba yan? For what is it? Pwede naman siyang dire-diretso, di ba? Sabi nung isang anecdote, bago daw tayo isinilang sa mundong ito, may sinabing sikreto ang ating guardian angels. Kwento lang ho naman ito. Sabi, there is a secret that I will tell you. Saan ka nagsimula, Father Roland? Sa Diyos. Saan ka babalik? Siyempre, sa pinanggalingan mo.
sa Diyos din.